Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong waray. Bale, babahagi ko naman sa inyo ngayon yung paggawa natin ng ubi hopya. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share itong ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. So yun mga sangkay, bali simulan na natin ang ating unang step ng paggawa ng ubi hopya. Una natin gagawin is yung ating pabalat. Ayan, ito yung ating mga ingredients sa ating pabalat mga sangkay, konti lang to. Kailangan lang natin ng asukal, maglagay tayo ng mantika. So yan, bali yung mga sukat ng ingredients sa ating mga sangkay nandiyan na sa ating caption. Nakasukat yan 2 grams at convert na rin natin into cups at tablespoon. So, bali naglagay tayo ng tubig. Medyo maproseso itong ating paggawa ng hopya mga sangkay, kaya panoorin nyo yung ating video simula hanggang dulo. Huwag kayong magpa-fast forward para wala po kayong mamiss na step para dito sa paggawa ng ating ubi hopya. So, bali hinalo lamang natin, tinuno natin yung ating asukal at sunod natin nilalagay yung ating harina. Bali itong ating harina mga sangkay is third class at first class po yung ating nilagay dyan. Pinaghalo po yan. At maglalagay na rin tayo ng konting baking powder. Next step natin is bubuhin na natin itong ating first dough. So, bali, mix lang natin mga sangkay. Buhin lamang natin na gumamit tayo ng gloves para walang masabi yung ating ibang basher na ito, wala na namang gloves, nagmamasa, di ba? So, bali yan mga sangkay. Bali, ganyan yung ating proseso sa pagpapakinis ng ating pabalat ng hopya. Bali, hindi natin kailangan ng makina dyan. Bali, tsaga-tsaga lang tayo sa pagbabagnod kung tawagin dyan mga sangkay hanggang sa kuminis. Medyo kuminis itong ating pabalat ng ating hopya. Next step naman natin kapag atin nang namasa ng maayos itong ating pabalat ng ating hopya. So, bali, hatiin natin at formahin lang natin bilog. So, bali, itabi muna natin itong ating first dough at gagawa naman tayo ng ating pangalawang dough. So, bali dito sa ating second dough mga sangkay, dalawang ingredients lang ang ating kailangan. Harina lang at saka mantika. So, ayun, bali, pagsasamahin nyo lang yung dalawang ingredients ng mga sangkay, ito yung ating second dough. At panoorin nyo po kung paano natin ito ilalagay or isasama sa ating first dough, dahil napakalaga po ng ating mga step mga sangkay, kaya sinasabi ko sa inyo is wag po kayong magpa-fast forward para wala po kayong mamiss na step dito sa paggawa nating hopya. So ito, ganito lang kalambot yung ating second dough mga sangkay, hindi pwedeng matigas sa. At ngayon ay ilalagay na natin sa ating first dough. So bali, panoorin nyo lamang yung video mga sangkay kung paano natin inilagay yung ating second dough dito sa ating first dough. Bali, paninipisan muna natin yung ating first dough. Hindi naman sobrang nipis mga sangkay, tama lang. Kakadandahanin nyo lang na hindi mabutas yung ating first dough. At kapag nanipisan nyo na, ilagay nyo na yung kalahati ng second dough na ating tinimpla. Ilagay nyo na dito sa ating isang pabalat, itong ating first dough na ginawa. So, ayan, bali, ano nyo lang, ikalat nyo lang. Yun, kailangan malagyan lahat mga sangkay. Itong ating first dough, kailangan malagyan lahat ng second dough. At kapag nagawa nyo na yun ay, yan, i-roll lang natin or bastonin lang natin itong ating pabalat. Yan, ganyan lang kasimple. Bali, ang pagbasto natin mga sangkay, hindi mo kailangang higpitan. Tamang roll lang siya. Yan, kung mapapansin nyo, magaan lang yung kamay, tapos roll nyo lang. At medyo liitan nyo lang yung pagkakabaston kasi medyo malaki yan eh. Pag medyo mataba siya, is niliitan nyo lang yung pagkakabaston para hindi kayo mahirapan sa pagputol or sa pagkat ng ating pabalat ng ating hopya. So ayan, bali rest na natin kung sakaling nabaston na natin. At ganoon din ang gagawin natin dito sa ating isang dough. Pagsasamahin lang ulit natin yung ating first dough at saka yung ating second dough, okay? So, yun, kung sakaling nagustuhan mong video na to, ay huwag mong kalimutan mag-like at share ang ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. So, ayan, next step natin, kung sakaling nagawa na natin yung ating pabalat ng hopya, gagawin naman natin ngayon yung ating palaman. Ito, kailangan lang natin ng asukal, powder milk, maglagay na tayo ng asin para mabalance yung tamis ng ating palaman, at ubi flavor. So, kahit anong brand po ng ubi flavor mga sangkay, pwede kayong gumamit, at maglagay na rin tayo ng food color violet. Next ay tubig, at maglagay na rin tayo ng mantika at margarine. So, bali, mix lang natin kung sakaling nalagay na natin yung mga ingredients na aking nabanggit. Yan, mix lang natin ng bahagya mga sangkay. Hindi natin kailangang tunawin yung ating asukal. Basta may halo natin ng maayos, ay pwede na po yan. At ilalagay na natin yung ating sunod na ingredients. Double check yung mga ingredients na ilalagay nyo mga sangkay ha. Para hindi masayang yung ating mga ingredients, baka tayo magkamali eh. At ito na yung ating huling ingredients, yung ating harina. Third test per yung aking ginamit mga sangkay. So, bali, haluin lang natin ng maayos. At buhin lamang natin ito yung ating minamasa na palaman. So, bali yung ating palaman mga sangkay, malambot po yan. Hindi po pwedeng matigas yan ha. So, bali sa paggawa ng ating hopya mga sangkay, hindi natin kailangan ng makina. Basta meron lang tayong paglulutuan, ay makakagawa na tayo ng ating hopya. At kung sakaling nabuo nyo lang yung palaman, ay punta na tayo sa ating susunod na gagawin. So, kung mapapansin yung mga sangkay, napakalambot na ating palaman. So, ganyan lamang po yung ating palaman mga sangkay. Hindi nyo kailangan pulbusan dahil malagkit. Huwag po kayo magpupulbos dahil titigas pa yung palaman ng ating hopya kung sakaling pulbos kayo ng pulbos. Next step natin, kapag nagawa na natin yung ating palaman, ay cut na natin itong ating pabalat ng hopya. Ang timbang ko nga pala dyan mga sangkay is 14 to 16 grams po yung bawat puto ng ating pabalat. So, bali ulit ko yung mga sukat ng ating mga ingredients. Nandyan na po sa ating caption nakalagay ha. Baka naman may magsabi na useless. Hindi man lang linagay yung mga ingredients ha. Tingin-tingin din sa taas mga sangkay sa caption.
Ito mga sangkay, kung gagawin ito pang merienda at marami, hatiin nyo lamang yung ating mga sukat ng ingredients dyan sa ating caption para makagawa kayo ng kalahating kilo. Kung gagawin nyo naman ito para pang negosyo, ay wag nyo kakalimutan mag-costing. Alamin nyo kung magkano nyo naging puhunan, nang sa ganun ay alam nyo rin kung magkano nyo ibibenta ang inyong produkto o ang inyong hopya. Okay? Mga simpleng ingredients lang yung ating mga ginamit dito. Kung gagawa kayo ito, ay hindi kayo mahihirapan sa paghahanap ng mga ingredients na gagamitin dito sa ating ubi hopya. Sana makatulong sa inyo ang video na ito mga sangkay. Next step, yan, nakat na natin lahat. Bali, meron tayong 103 piraso na hopya, gagawing hopya. So, yan, bali, ito na yung ating palaman mga sangkay. Ganyan lang kasimple yung ating pagpalaman, no? Laparan nyo lang yung anyong pabalat at lagyan nyo ng palaman. So, ganyan lang po, bilog lang yung ating hopya. Para mas madali nyo maporma yung hopya, bilog lang. So, babalutin lang natin ng pabalat yung ating palaman na ube. So, depende po sa inyo kung gagawa kayo ito para pang merienda or pang negosyo. So, bali, sundan nyo lang maayos yung ating mga ingredients, mga sukat ng ating mga ingredients at yung ating procedure. Napakahalaga po nun mga sangkay para makagawa kayo ng ating ubi hopya. At kung naghahanap ka pa ng ibang recipe about baking, ay nandiyan po sa ating page mga sangkay. Meron na po tayong ibang mga recipe about baking na naka-upload dyan. Pasyalan nyo na lang po. Tsaga-tsaga lang kayo sa paghahanap. At kung gusto mo ay pasyalan mo yung aking YouTube channel, Marchel TV din po. Marami na pong naka-upload doon na recipe about baking. Sigurado din po akong makakatulong yun sa inyo. Next step natin, ayan, napalamanan na natin lahat yung ating hopya. So, bali, papahiran natin si babaw ng itlog na may food color na egg yellow mga sangkay. So, papahiran natin ha. At option na lamang po kung maglalagay ko yun ng linga sa ibabaw. So, yan, bali, pagkatapos natin magawa yan, ay pwede na kagad natin yan, isa lang. So, bali, ang init ng ating oven mga sangkay is 180 degrees Celsius. So, yan, bali, salang na natin at sasabay na rin natin ng ibang klaseng tinapay para hindi sayang yung gas natin o ang init ng ating oven. At after 20 minutes mga sangkay, alisin na natin yung ating salang. Ito na yung ating finished product ng ating ubi hopya. So, bali palalamigin muna natin bago natin i-display. So, ayun, huwag kalimutan mag-like at share nating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. Thank you for watching.